Magandang araw sa ating lahat. Ang paksang tatalakayin ng aming pangkat sa araw na ito ay patungkol sa mga panitikan sa panahon ng Kastila, mga obra maestra at ang mga author. So, ang unang tatalakayin natin ngayon ay ang kaligiran ng kasaysayan. Ang isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Manuel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang Gobernador General. At dito nagsimula ang panitikan ng mga tao rito. Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy ng walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Cavite noong 1872. Higit sa 300 taon din ang pananakop na ito ng mga Kastila. Sandata at relihiyon ang ginamit upang masakop ang Pilipinas. Ito ang mga sumusunod na layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas, ang 3 Gs. Unang G ay Gods. Dito palalaganapin ang pananampalatayang Kristyanismo o Katolisismo. Pangalawang G ang Goods, Golds, ang pagpapayaman nila. Glory naman ang pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga impluwensya ng Kastila sa panitikang Pilipino. Una, napalitan ng alibata, baybayin, ang alpabetong Romano. So, ang alibata nga pala ay ipinagmamalaking kauna-unahang abakadang Pilipino na nahalina ng alpabetong Romano. Pangalawa ay ang pagtangkilik ng relihiyong Katoliko. Pangatlo naman ay nagpapalit ng pangalan at nagpapabinyag. Kasunod naman ito ay ang nagbabago ang paraan ng pamumuhay. At nagkaroon din ng mga bahay ng tisa at bato. Nagkaroon din ng magandang kasangkapan tulad ng mga piano, muebles, at mga kagamitang pangkusina. Nagkaroon ng mga sasakyan tulad ng karwahe, tren at bapur. At natuto tayong magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal ng mga santo at papa. Sa libangan naman ay nagkaroon tayo ng mga sabong, karera ng kabayo at teatro. So ngayon naman ay ipagpapatuloy ng aking iba pang kasamahan ang pagtatalakay patungkol sa panitikan ng mga Kastila. Ako nga pala si April May Binida. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa mga unang aklat sa panahon ng Kastila. Ang unang aklat, Doctrina Christiana. Kauna-unahang aklat na nilambag sa Pilipinas noong 1573 sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ito ni na Padre de Plasencia at Padre Domingo Nueva. Ito ay naglalaman ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, pangungumpisal at katisismo. Ang aklat na ito ay nasusulat na mayroong 87 na pahina lamang. Nuestra Señora del Rosario, ikalawang aklat na nilambag sa Pilipinas. Akda ito ni Padre Blancas de San Jose noong 1602 at nilambag sa imprenta sa pamantasa ng Santo Tomas sa tulong ni Juan de Vera, isang mestisong inchik. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena, at mga tanong at sagot sa relihiyon. Barlaan at Husapat, ikatatlong aklat na nilambag sa Pilipinas. Akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja. Ito ay orihinal na nasa wikang Griego. Ipinapalagay itong kauna-unahang nobelang nilambag sa Pilipinas. Pasyon, aklat na nauukol sa buhay at pagpapasakit ni Kristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw. Nagkakaroon ng 4 na bersyon sa Tagalog ang akdang ito, at bawat bersyon ay ayon na rin sa nagsisulat. Ang mga ito ay bersyon de Pilapel, Padre Mariano Pilapel, bersyon de Belen, Gaspar Aquino de Belen, bersyon de la Merced, Anicito de la Merced, at bersyon de Guia, Luis de Guia. Isinaalang-alang na pinakapopular ang bersyon de Pilapil. Urbana at Pilisa, aklat na sinusulat ni Modesto de Castro.
ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Orban at Pilisa. Pawang na nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito. Kaya't malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Ako nga po pala si Jomar A. Kasangon. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa mga akdang pangwika. Una, Arte A. Regalas de la Lingua Tagala. Isinulat ito ni Padre Blancas de San Jose at isinali naman ito sa Tagalog ni Tomas Pinpin noong 1610. Compendio de la Lingua Tagala, inaakda ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703. Bokabularyo de la Lingua Tagala, kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613. Bokabularyo de la Lingua Pampango, unang aklat na pangwika sa Kapampangan na isinulat ni Padre Diego Bergano noong 1732. Bokabularyo de la Lingua Bisaya, pinakamahusay na aklat pangwika sa Bisaya na isinulat ni Mateo Sanchez noong 1711. Arte de la Lingua Bicolana, unang aklat pangwika sa Bicol na isinulat ni Padre Marcos Lisboa noong 1754. Arte de la Iluka, kauna-unahang bararilang Iloco na isinulat ni Francisco Lopez. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Maika Angela O. Cabalan at ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga uri ng panitikan. Una, pasyon. Ang pasyon ay inaawit tuwing Kwaresma, hingil sa buhay, sakit at pagdurusa ni Kristo. Pangalawa ay ang kondemya o moro-moro. Isang matandang dulang Kastila na naglalarawan ng pakikipaglaban ng Espanyol sa mga Muslim noong unang panahon. Sunod naman ay ang dalit. Ang dalit ay ang pag-aalay ng bulaklak kasabay ng pag-awit bilang handog sa Berheng Maria. Sunod ay ang dungaw. Ang dungaw ay binibigkas ng paawit ng isang naulila sa piling ng bangkay ng yumaong asawa, magulang at anak. Sunod naman ay ang karagatan. Ang karagatan ay isang larong may paligsahan sa tula na singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat. At kung sinong binata ang makakuha rito ay siyang pagkakalooban ng pag-ibig ng dalaga. Ang duplo ay ang larong paligsahan sa pagbibigkas ng tula na isinasagawa bilang paglalamay sa patay. Sunod ay ang karilyo. Ang karilyo ay pagpapagalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong karting hugis tao sa likod ng isang kumot na puti na may ilaw. Sunod ay ang sinakulo. Isang dulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ng poong Hesukristo. Sunod ay ang tibag. Ang tibag ay isang pagtatanghal kung buwan ng Mayo ng paghahanap ni Santa Elena sa krus na pinagpakuan kay Kristo. Sunod ay ang sarsuela. Ang sarsuela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog. May 3 yugto at nauukol sa mga masisidhing damdamin tulad ng pag-ibig, paghihiganti, panibugho, pagkakasuklam at iba pa. Sunod naman ay ang korido. Ang korido ay galing sa salitang Mexicanong koridor na ang ibig sabihin ay kasalukuyang pangyayari or current event. Ito ay tulang pagsasalaysay na may sukat na 8 pantig at pumapaksa sa katapangan at kababalaghan. Sunod naman ay ang awit. Tulang pasalaysay na may sukat
na 12 o 12 na pantig at may mga pangyayaring hango sa tunay na buhay. Sunod naman ay parabola. Ang parabola ay kwentong hango sa banal na kasulatan na maaaring umakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Sunod naman ay ang sainete or sainet. Itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Kastila. Ang paksa ng dulang ito ay naghihingil sa paglalahad ng kaugalian ng isang lahi o katutubo. At ang panghuli ay ang Kantahing Bayan. Ang Kantahing Bayan ay ang nilalaman ay nagpapakilala ng iba't ibang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao at ng mga kaisipan at damdamin ng bayan. Yun lang po. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una po sa lahat ay gusto ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si John Ariel Gregorio Balyan, ang mag-aaral ni Binibining Erlency sa Panlipunan Pangalawa. By the way po, yung topic namin ay tungkol sa panitikan sa panahon ng Katsila. So, ito po ay, yung gagawin ko po ay awitin na kung saan ay panahon ng mga Katsila. Mayroon pong 5 option doon, ngunit kumuha lang po ako ng 3. At saka ngayon ay kakantahin ko. Unang-una po yung Lirong-Lirong Sinta, yung pangalawa, Atin Ko Pong Singsing, at saka yung pangatlo ay yung Sarong Banggi. Lirong-lirong sinta, puno ng papaya, dala-dala'y buslo, sisid na ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Atin ko pong singsing, meto yang tempokan, ama na kiiti, kingindong ibatan, sangkang king sininob, king mitong nga kaban, may walaya iti, eko ka malayan. Insukal ming love ko, susok dong king banwa, ikoros kong gamat, bago ning lamesa, nenumang manakit, king singsing kong mana, kalalong puso ko, maminoya keka, kalalong puso ko, maminoya keka. Sarong Banggi, sa higdaan, nakadangog ako, inguni kong sarong ganggang, sa luha ko, katurugan,